Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag inapakan niya yung brake pedal niya, meron siyang naririnig na sipol. Yung ganito ba? Kahit dahan-dahan lang yung takbo niya, nakakarinig siya nun. Basta't inapakan niya itong brake pedal niya, ganun ang nangyayari. Pumapasok tuloy sa isip mo, akala mo manipis na yung preno mo eh. Pag ganyan mga boss, ang ginagawa ko dyan, kinakalas ko lang itong brake caliper. Meron ka lang naman dyan tatanggalin na 2 bolt na number 14. Ayan mga boss, kung makita nyo yung kinalas ko. Tsaka nyo ngayon iangat itong brake caliper. Tapos pwede mo nang tanggalin itong 2 brake pad. Kung mapapansin nyo itong ibabaw ng brake pad mga boss, dirt na siya tapos matigas na yan. Kaya pag ganyan, gumamit ka lang dyan ng sandpaper, lihahin mo itong ibabaw ng brake pad mo hanggang sa maging light na yung color niyan. Ayan na mga boss, kung makita nyo, compare ko yung kulay niyan, o diba? Bumalik na sa normal yung kulay ng brake pad. Kaya para maging parehas yan, lihahin mo rin itong isa pang brake pad niya. Ganon din mga boss, hanggang sa maging light itong kulay ng brake pad mo at maging okay na siya. At kung may additional budget ka pa, gumamit ka ng brake cleaner, isprayan mo itong brake pad. Para kung may kumapit na malagkit yan or langis, mawash out siya. Diba mas malinis pag ganun. Pero kung wala naman, pwede naman hanginan mo na lang. O kaya hugasan mo ng tubig, ganun lang. Dito naman tayo sa rotor disc mga boss, inisprayan ko rin yan ng brake cleaner. Kabilaan yan yung side niya mga boss, i-sprayan mo ng brake cleaner itong rotor disc. Para kung meron diyan kumapit na langis or malagkit din, mawash out din siya. Tapos kung ganito naman ang sitwasyon ng sliding pin mo, maluwag naman siya, wala namang problema. Pwede naman ilagay mo na lang yung brake pad, kahit wag mo nang hugutin yan. Ilagay mo na itong brake pad, pwede na yon. At sa paglagay naman itong brake pad, makita nyo mga boss, diba, itong holder niya, meron siyang guide. Itapat mo lang itong brake pad, tsaka mo ngayon idiin, no, diba? Naikabit mo na itong brake pad mo. Dito sa kabilang side mga boss, ganun din, meron din niyang guide. Dito sa brake caliper holder, pag naitapat mo na itong brake pad, idiin mo na yan, o diba? Naikabit mo na itong brake pad mo sa napakadaling paraan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. Syempre, pag nailapat mo ng maayos itong brake caliper, dun mo lang ilalagay itong bolt na number 14. Una sa taas, pwede ka rin magsimula sa una sa baba. Pero kung inuna ko sa taas, tapos dito sa baba, pag naipakapit mo na yung 2 bolt na number 14, gamit ka na ngayon ng socket wrench na number 14. Impakin mo na yan para maipanel mo na yung higpit. O, dinagawa mo na itong isang gulong mo. Napakadali lang naman, basic na exercise ka pa kahit papaano. Bukod sa hindi ka na nagastusan, sigurado ka pa na hindi napalitan yung pyesa mo. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong gulong. Siyempre naman mga boss, yung lagi kong paalala sa inyo, yung mga nut dito sa gulong, siguraduhin yung maayos yung pagkakahigpit nyo. At pag okay na yung pagkakahigpit nitong mga nut dito sa gulong mo, lipat ka naman ngayon dito sa kabilang side. Same procedure lang din mga boss. Siyempre una, i-jack mo muna itong gulong para umangat siya. Tapos tanggalin mo yung mga nut niyan. Pag natanggal mo na yung mga nut, tanggalin mo na itong gulong. Tapos ipapihit mo yung manibela papunta ng kanan para hindi ka mahirapan magtanggal ng brake caliper. Tsaka ka ngayon gumamit ng socket wrench na number 14 para matanggal mo yung 2 bolt na number 14 dito sa brake caliper mo. Pag maluwag na yan, pwede mo nang tuluyan tanggalin yung 2 bolt na number 14 at iangat mo na ngayon itong brake caliper. Tapos i-check mo itong 2 sliding pin mo. Kung okay naman siya, hindi naman siya stack up, okay na yan mga boss. Tanggalin mo na itong 2 brake pad. Nakita nyo, di ba? Medyo dark na itong brake pad ni customer. Ibig sabihin, matigas na yung ibabaw niyan. Nakadalasan, yan yung pinagmumulan ng sipol. Kaya madali lang naman gawin yan. Gumamit ka lang ng sandpaper. Tapos pag medyo nag-light na yung kulay niya, di ba? Ayan, natanggal mo na yung tumigas dito sa ibabaw. Hindi na siya makintab. Kaya ng itong isa na pag kumintab na kasi yan, minsan pag nagtapak ka ng brake pedal mo, gaganon yan. O kaya, gaganon. Ganon mga tunog niyan eh. Tapos pag dalihan mo na siya, nalinis mo na itong brake pad, gamitan mo ng brake cleaner kung may budget ka pa. Kung wala naman, pwedeng hanginan mo lang siya. O kaya, gasan mo ng tubig, pwede rin yun. Pati itong rotor disc mga boss, i-spray nyo rin yan ng brake cleaner. Malaking bagay din kasi na ma-spray nyo itong rotor disc nyo para kung may mga langis-langis na kumapit dyan, kalawang o kaya malagkit, mawash out siya. Ayun ang purpose ng brake cleaner. Pero kung wala kayong budget, pwede naman wag na kayong gumamit ng brake cleaner kasi mamaya magreklamo na naman yung ibang may sasakyan eh. Magastos ka naman magturo. Bakit daw kailangan pang gamitan ng brake cleaner?
Aba, depende sa iyo yan. Kaya nga binigyan ka ng Diyos ng sarili mong pag-iisip para gamitin mo. Kaya nga lagi kong sinasabi sa mga viewers ko na kung meron kayong budget, gamitan nyo. Kung wala, wag na lang. Hindi ko naman sa'yo sinabi na pag napanood mo itong video, ganyan ang gawin mo. Hindi ganun. Uunawa ka rin. O, ilagay ko na itong brake pad mga boss, ano? Sa guide ng brake caliper holder, itapat mo itong brake pad, tsaka mo ngayon siya idiin. O, di ba? Okay na. Tandaan nyo mga boss, itong paggawa ko ng video, hindi ito sapilitan na ipinagagawa ko sa inyo. Pati sa pag-change oil, diskarte nyo yun kung paano nyo siya ipa-flashing or kung paano nyo siya gagawin. Basta, pinapakita ko lang sa inyo kung paano ko gumawa. Ngayon, kung mali sa'yo, edi ikaw ang tama. Ganun lang yun. Ibalik ko na itong brake caliper mga boss. Tapos yung dalawang bolt na number 14, inilagay ko na. Kung makikita nyo, ipinakapit ko na yan sa thread niya. At pag naipakapit ko na yan, pwede ko na ngayon gamitan yan ng impact wrench ko. Socket wrench na number 14 yung gagamitin ko dyan mga boss. Ayan, nakita nyo, hinigpitan ko na itong bolt dito sa brake caliper. Babataas yan mga boss. Siguraduhin nyo lang yung pagkakahigpit nyo ng bolt dito sa brake caliper, maayos. Dapat mahigpit yan, hindi pwedeng maluwag yan. Tsaka mo ngayon ilayo na yung camera mo. Siyempre, ipipihitin mo ngayon itong gulong mo pabalik. Papadiretso mo na yan para pag inilagay mo na yung gulong, nakadiretso yan. At higit sa lahat, hindi ka siyempre mahirapan pag nilagay mo itong gulong. At siyempre naman, yung mga nut dito sa gulong, dapat siguraduhin mong maayos yung pagkakahigpit mo. At pag okay na, pwede na kami ngayon mag-road test ni customer. Yun kasi ang mahalaga para malaman nyo na okay na ba talaga yung pagkakagawa nyo. Tapos may sipol yung brake pad mo sa harap eh, di ba? Okay na? Opo. Ah. Oh, preno. Tingnan natin kung sisipol pa siya. Preno, ma'am. Okay. Ano, wala ka naririnig na sumisipol sa brake pad? Baka maya ito wala na po. May konti lang, pero syempre may langis lang. Ay, hindi. Hindi ko ilagay na lang yung brake pad. Cleaner yun. Cleaner po. Ang akala kasi ni customer, yung pinang-spray ko dito sa brake pad niya, langis. Brake cleaner yun mga boss. Pero tuloy muna kami sa pag-road test mga boss. Kasi nga kahit mabagal lang ang takbo ni customer tapos nagpreno siya, nakakarinig siya ng ganon. Pakinggan natin si customer. Ano? Wala na? Dati pa nagpipreno ka na gano'n, parang Oo, parang yung gano'n. Mas Mas lalo na po pagka pailalim, pababa ka, kakaskas talaga yung tunog. Tapos yung pa maghapkak ka ng preno po, para may nginig. Ngayon okay na siya. Opo. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. May part 2 pa ito mga boss dahil nga sa pag hinila yung handbrake nito matigas. Salamat!